Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito po sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga po dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga palagiang nakikinig dito po sa biyaya, sa pagkaaga at sa lahat po ng lagi ring nanunood sapagkat tayo po ay on air and online. At tayo din po ay napapanood sa ating YouTube channel at sa mga pumihit ng kanilang radyo at aksidente na ito ay naipihito ninyo sa istasyong ito. Ito po ang istasyon po ng BBS DWLV 91.9 FM. At ito po, kayo po ay nakikinig ngayon sa biyaya sa pagkaaga. Ngayon pong umaga, purihin at pasalamatan natin ang Panginoong Diyos muli sa buhay na muli niyang ipinagkaloob sa atin. Magandang umaga po, maging sa mga nakikita ko na po rito sa screen. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at magandang umaga din po kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. At maraming salamat po sa inyong panunood, at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Sa mga hindi po sanay gumising ng maaga, ito ay kanilang nire-replay na lang. Ano po? So, ganun pa man, maraming salamat po. Sige po, tuloy na ho tayo dahil maiksi lamang ang ating oras. Ilaan na ho natin ito sa sama-sama ho nating pagbubulay-bulay ng mga aral ng Panginoon. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay hango po rito sa Filipos, Kabanatang 4. Ang talata po ay 6. Katunayan, sa mga nagbabasa po ng banal na kasulatan, ito po ay napaka-pamilyar na, sa mga nagbabasa. Pero sa ngayon lang siguro makakapakinig nito, ay hindi po aksidente na ito po ay inyong mapapakinggan. Sapagkat malaki at napakalaki ng maitutulong nito sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sa English Bible, ito po ay Philippians chapter 4, verse 6. Ganito po ang nasusulat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, sa buhay na muli mong ipinagkaloob. Marami pong salamat sa kalakasan, sa kapayapaan. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa aming sama-samang pakikinig ngayon ng iyong mga aral, ang banal mong Espiritu ang magbigay sa amin ng pagkaunawa. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ngayon pong umaga ay akin pong tatalakayin po sa inyo. Sama-sama po tayong makinabang. Sama-sama po tayong matuto dito po sa ating pag-aaralan. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay magandang umaga po pala kay Ma'am Lourdes Garrido. Okay po, magandang umaga po. Ngayong umaga, ating sama-samang pag-aaralan how to deal life
uncertainties. Paano po ba natin nahaharapin ang mga kawalang katiyakan sa buhay? Alam nyo, sa buhay na ito, napakaraming bagay ang hindi po natin kailanman mapanghahawakan. Minsan nga, ang buhay ng tao, maayos, masaya ka ngayon, maya-maya, o ilang araw lamang ang lilipas, o ilang oras nga lang, ay biglang mag-iiba ang timpla ng buhay, mula sa pagiging masaya, magiging malungkot ka. At minsan naman malungkot ka, at pagkatapos nito ay mapapalitan po ng kasiyahan o kaligayahan. Sa madaling sabi, sa buhay na ito ay yung mga bagay na labis nating niyayakap, yung mga bagay na sa palagay natin ay parang permanente sa buhay, yun pala, temporal lang naman. Yun pala ay mga bagay na sa isang saglit, sa isang kisap mata, ay magbabago pala. Kaya po ngayong umaga, sama-sama tayong matuto, ating aalamin ang paano ba haharapin, paano ka ba dapat mabuhay sa gitna ng mga kawalang katiyakan sa buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo dito po sa kanyang sulat na huwag tayong mabalisa sapagkat ang buhay nga po ay full of uncertainties. At dahil itong buhay ay may mga kawalang katiyakan, ito ang nagdudulot sa atin na magkaroon tayo ng takot. Ito ang nagdudulot sa atin upang tayo ay labis na mabagabag, mag-alala, mabalisa sa maraming bagay. Actually, mayroon po tayong tinatawag na mga top worries sa buhay. Pag sinabi nating top, mga pangunahin na inaalala sa buhay. Ano po ito? Ano-ano ang mga ito? Isa na po riyan ang pera. Hindi ba nag-aalala tayo? Minsan marami kang ipon tapos nalaman mo kakaunti na lang pala, paubos na pala. At pagka minsan naman wala kang ipon, nag-aalala ka, paano na kami? Paano na yung pang-araw-araw naming mga pangangailangan? Paano na yung mga buwanan naming bayaran? Mga bayarin po natin. Paano na kung wala na kaming pera? Paano na kami, di ba? Lalo na nga kapag ang isang tao ay nagkakaedad na, lalo po sa ating mga minamahal na mga senyor, yung mga stage ng buhay na yan, hindi po naiiwasan na nag-aalala talaga. Kasi natural yan sa tao. Gusto ng tao na tayo ay may tinatawag na security. Yung kasiguraduhan, katiyakan, kapanatagan. Paano kung wala kang pera? Lalo na nga kapag ang isang tao, ang kanyang kasiyahan o kapanatagan ay nakadepende sa pera. Pangalawa, yung tinatawag nating job security. May trabaho ka ngayon pero nag-aalala ka. Sasabihin mo, paano na kung mawalan ako ng trabaho? At yung iba naman, nag-a-apply ng trabaho, nag-iisip, matatanggap ba ako sa trabaho? Diba? Yung mga tinatawag nating stable job, pagka minsan may mga nababalita tayong natatanggal sa trabaho, o kaya naman may mga pangyayaring hindi inaasahan, nawawala ng trabaho. Diba? Kabilang yan sa ating tinatawag na top worries. Yung job security, relationships, lalo na po kung ang isang pamilya ay hindi maayos, magulo, walang kasiyahan sa pagsasama-sama, relasyong mag-asawa, lalo na yung mga mag-asawang nag-away, nagkahiwalay, at gusto pa namang magkabalikan, nag-iisip, magkakaayos pa kaya kami? Lalo na yung mga broken families, nag-iisip sila, may pag-asa pa ba na maayos ang aming pamilya? Diba? Health. Nag-aalala ang tao tungkol sa kalusugan, paano na kung magkasakit tayo, nagkataon pa wala tayong pera, paano na kung ma-ospital tayo, wala tayong pambayad sa doktor, sa pagpapagamot, wala tayong pambili ng gamot, lalo na kung may maintenance na,
Hindi ba? Ganyan ang mga inaalala ng tao. Ano pa? Future of the family. Di ba? Nag-iisip ano ng kinabukasan ng aming pamilya. Makakatapos kaya ang mga anak ko? O, di ba? Ano nang mangyayari? At kung ano-ano pang mga inaalala ho natin sa buhay. Totoo po yan. Kasi nga po, nasa lupa pa tayo. Natural po yun. Napakarami nating mga kinatatakutan, inaalala, at yung mga inaalala natin, ang labis pong nagdudulot ng parang natutorture ang ating utak, ang ating pag-iisip. Na bagaman kahit nga sinasabi nating naniniwala tayo sa Diyos, pero pag uulitin ko po, pag hindi natin ito na-deal ng tama, hindi natin ito naharap ng tama, ito po ay labis na magdudulot po sa atin ng paghihirap ng kalooban. Kaya nga ayon po sa pag-aaral ng mga doktor, ang ating panahon ngayon ay tumataas ang mga kaso ng mga depresyon. Nagsisimula lamang yan sa stress, maliit na stress sa buhay, inisip ng inisip, lumala, kaya nauwi sa depresyon. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Salamat po sa panonood. Kaya mahalaga na ngayong umaga, pare-pareho tayong matuto dito sa ating mapapakinggan. Posible ba na positively pwede nating ma-deal ng tama ang life uncertainties? Opo, pwede. Pwede. Sa liwanag ng aral ng Panginoon ngayong umaga, pare-pareho tayong makinabang. How to deal life uncertainties? Number 1, kinuha ko po yung sa salitang pray. Very familiar, very basic. Pero kadalasan nga po itong basic, ito pa ang nakakalimutan natin. Isang simpleng salita, pero kadalasan maraming tao ang nahihirapang gawin ito. Ano itong pray? Ang salitang P, ang letrang P, place your trust. Place your trust in God. Ilagay mo ang iyong tiwala sa Diyos. Ano naman na ba magagawa natin kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, di po ba? Pero sana, hindi naman ito last option ng buhay natin, hindi ito last resort ng ating mga decision making, na sasabihin natin, sige, magtitiwala na lang ako sa Diyos, wala na kasi akong magagawa eh. Hindi po ganun yun. Sa simula pa lang, place your trust in God. Ilagay mo na ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat may mga bagay sa buhay na ito na hindi talaga natin kontrolado. Tingnan nyo na ang mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating paligid. Tingnan nyo na lamang ang kamay nilaan. Di ba grabe ang baha sa kanila? Inaasahan ba nila yun? Hindi po. Talagang biglaan na mas batas ngayon ang napanood natin sa balita. Talagang grabe ang baha na nangyari. Diba? Isa po yan sa tinatawag na life uncertainties, na okay ang lahat, pagkalipas lamang ng isang araw, 2 araw, biglang may magaganap sa buhay natin na hindi natin inaasahan, at yung mga hindi natin inaasahan na siya palang magdadala sa iyo sa kalungkutan, magdadala sa iyo sa isang buhay na walang katahimikan. Kaya nga po, ang unang-una nating dapat gagawin, we need to place our trust in God. Again, hindi ito last option ng ating pagpipilian. Okay? Ito talaga ang dapat gagawin ng tao, yung magtiwala sa Diyos. Kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, mababasa po ninyo sa Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan. Diba? So, para po tayo mailayo sa panganib na mauwi tayo sa depresyon, sa simula pa lang ng pagharap sa mga problema, sa pagharap pa lang sa mga walang katiyakan sa buhay,
pagtiwala na po sa Panginoon. Magandang umaga po kay Ma'am Emmy Briones. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. So, uulitin ko po, we must place our trust in God. Magtiwala sa Diyos sapagkat may mga bagay na wala po sa ating kontrol. May mga bagay na kahit ano ang gawin mo, wala talaga yan sa iyong kontrol. At tanging sa kontrol lamang ng Diyos yan. Kaya ngayong umaga, hindi ko po alam kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan, pero ang payo sa atin ng banal na kasulatan, magtiwala sa Diyos. Pag sinabi pong magtiwala sa Diyos, yung mga bagay na wala po sa ating kontrol, inilalagay natin sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos. Ang salitang pagtitiwala ay parang pagtitiwala ng isang musmus na bata sa kanyang magulang. Sa paniniwalang hindi siya pababayaan ng kanyang magulang. Ganon din po sana tayo sa Panginoon. Totoo po bilang tao may mga inaalala tayo. Totoo po na bilang tao may mga kinatatakutan tayo. Pero ang solusyon po diyan, may solusyon naman eh. Ganap kang matakot kung walang solusyon, may solusyon. Ano ang solusyon? Magtiwala sa Diyos. Sapagkat pagka ang tao natutong magtiwala sa Diyos, yung mga bagay na ipinag-aalala natin, ang Diyos na po ang mangangalaga sa atin. Yan pong ibig sabihin ng pagtitiwala. Ibig sabihin yan, dumidepende ka sa gagawing pangangalaga ng Panginoon. Isipin nyo, ang mga magulang nga, yung totoong mapagmahal na magulang, hindi niya naman bagat talaga kayang pabayaan ang kanyang mga anak. How much more ang Diyos? Hindi niya tayo pababayaan. Kaya yan ang una, yung sa litrang P, place your trust in God. Pangalawa, yung R, rest. Posible ba na tayo ay makaranas ng kapahingahan sa Panginoon? Opo, posible. Posibleng-posible. Kaya nga po, mababasa natin ang Mateo Kabanatang 11, talatang 28, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin ngayon na ang Panginoon Kristo ay nagbigay ng imbitasyon. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, di ba? Nahihirapang lubasan yung mga pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Posible po na sa gitna o habang tayo dumaranas ng mga problema sa buhay, mga suliranin sa buhay, mga kabigatan sa buhay, plus yung pag-aalala natin sa mga bagay na hindi natin mapangahawakan, posible po na pwede nating maranasan ang kapahingahan na naggagaling sa Panginoon. Ano po? Kaya ngayong umaga, hindi ko alam kung ano man ang inyong mga eksaktong pinagdadaanan, pero gusto kong sabihin sa iyo, may kapahingahan sa Panginoon. Matuto tayong yung bigat na ating pasan, ilapag mo sa sahig, ilapag mo sa Panginoon, at makakaranas ka ng kapahingahan ng kalooban, kapahingahan ng kaisipan. Alam nyo, sa buhay talagang ito, may mga nakakatorture sa pag-iisip ng tao. Sabi nga po sa Job, Kabanatang 3, talatang 25, kahit si Job nakaranas niyan eh. Isang Bible character na ang pangalan niya Job, mababasa po ninyo sa Lumang Tipan, sa mga hindi po nakakapagbasa pa ng Biblia. Ano sabi ni Job? Ang mga kinatatakutan ko ang naganap sa akin. Ang mga pinakaayaw kong mangyari, ang siyang nangyari sa buhay ko, sabi sa pinababaw na Tagalog. Ganon po talaga ang realidad ng buhay. Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay sa buhay nito. Kaya nga po dito pumapasok ang katuruan at ang katotohanan, ang tao ay hindi dapat maging mayabang. Ano? Ang tao ay hindi niya dapat ipinagmamalaki ang mayroon siya ngayon. Hindi natin dapat ipinaghahambog ang araw ng bukas. Sapagkat ang grabe po talaga, may tinatawag tayong life uncertainty. No? Grabe po ang mga life uncertainty sa buhay natin. Kaya, hindi pwedeng magyabang ang tao. Kasi pag nagyabang ang tao, makikita ho ninyo, in reality, talagang tuturuan ng Diyos ang taong nagmamataas.
sapagkat sa buhay na ito ay walang katiyakan. Pero mayroong isang bagay na doon tayo makakatiyak. Wala pong iba pagka natuto tayo magtiwala sa Panginoon. Pastor, madali lang sabihin yan. Siguro, wala ka pang pinagdadaanan sa buhay. Diyan po kayo nagkakamali. Ano po? Ako po, ang dami-dami ko nang naranasan sa buhay. Ano po? Kaya nasasabi ko po ito sa inyo na kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, matuto lang ho tayong matutunan nating makapahinga sa piling ng Panginoon. Na kahit buhay pa tayo, pwede na ho nating maranasan ang tinatawag na rest. Pero may gagawin tayo. Yung una nating sinabi kanina, we must place your trust in God. Pag nagawa natin yan, saka lamang natin mararanasan ang rest, ang kapahingahan. Sa litrang A, ask. Ano ba ang kailangan natin ngayon? Alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi busy? 24/7. Ang Diyos po ay handang makinig sa atin. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos ay concerned sa ating mga kalagayan sa buhay. Ang kailangan lang natin ay umingi sa Kanya. Kaya nang sabihin ni San Pablo na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan. Alam niyo po ang salitang sinabi ni San Pablo na manalangin. Hindi ito yung panalangin na para bagang mechanical, yung bang panalangin na manalangin ka ng ganito, paulit-ulit. Hindi ganun eh. Nung sabihin ni San Pablo na sa lahat ng bagay, manalangin kayo, hingin nyo sa Diyos ang inyong kailangan, ang tinutukoy niya po ay yung lubos na pagsuko sa Diyos bilang pagkilala na may mga bagay sa buhay na ito na hindi nga natin kontrolado. Kaya yung salitang panalangin, ano po, ang ibig sabihin nito ay pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Yung lubusang pagkilala na may Diyos na nakatataas sa atin. Yung panalangin na tinutukoy dito ni San Pablo, kung susuriin nyo pa ito ng medyo mas malalim pa, may kasama itong pagsamba. Yung panalangin na kumikilala ka na, Panginoon, may mga bagay sa buhay ko talaga na hindi ko kontrolado. Nagtitiwala ako sa iyo. Pagsamba po yon. Ano po, na ibig sabihin, kinikilala mo sa buhay natin na may Diyos na kahit puno tayo ng pangamba dahil may mga bagay na hindi nga tayo makakatiyak sa buhay na ito, ay maaari naman palang ilagay sa pangangalaga ng mapagmahal na Diyos sa langit. Tandaan po ninyo, ang Diyos sa langit ay mapagmahal. Yung nababasa nyo sa lumang tipan na salitang Yahweh, hindi siya masama. Siya ay isang mabuting Diyos. Ano po, tandaan nun natin yan. Kaya ngayong umaga, anuman ang ating mga kalagayan sa buhay, anuman ang inyong inaalala sa buhay, katulad ng sinabi ko kanina, mga top worry sa buhay, matuto ho tayong hingin sa Panginoon, ano talaga ang gusto mong mangyari. At pag nakakatiya ka na yun talaga ang hinihingi mo sa Diyos, may susunod tayong gagawin. Yung letrang Y, yearn on His promises. Yearn means, hayaan nating maranasan natin na magkaroon ng katuparan ng Kanyang pangako sa ating mga buhay. Alam niyo po ba kung sino lang ang nakakaranas ng katuparan ng mga pangako ng Panginoon? Yung nagtitiwala sa Kanya. Tandaan ho natin yan. Pag hindi ka natutong magtiwala sa Panginoon, hindi mo kailanman mararanasan ang Kanyang mga pangako. Hindi mo mararanasan na ang Kanyang pangako pala ay totoo. Mabubuhay ka sa takot, mabubuhay ka sa pag-alala, samantalang pwede naman palang maranasan ang mga pangako ng Diyos dito sa ating buhay, sa lupa. But again, ang makakaranas nito, yung nagtitiwala sa Panginoon.
Kaya sa ganyang mga paraan, itong napaka-basic na ito na tinatalakay natin ngayon, pwede nating ma-deal ang life uncertainties dito sa napakasimpleng salita. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon na itong apat na tinalakay natin ngayong umaga ay talagang maranasan natin, gawin natin. Sa bagay, hindi naman talaga natin ito mararanasan kapag hindi natin ito ginawa. Napakasimpleng salita pero maraming tao ang nahihirapang gawin ito. Napaka-basic. Place your trust in God. Kasi ano naman ang mangyayari kung mag-aalala ka? Masusolusyonan ba ang problema natin kapag tayo ay labis na nag-aalala? Di ba naisip po natin 'yon? Dapat ang iniisip natin, paano magkakaroon ng kalutasan ang ating mga pinoproblema. Hindi yung palagian mong iniisip ang problema, di ba? Kaya nga may mga kababayan tayo nakakaawa naman na dahil hindi na kinaya ng kanilang emotional capability, nasiraan po ng katinuan ng pag-iisip. May mga tao pa naman ang hina ng emosyonal na kapasidad sa pagharap sa mga problema. Hindi po dyan pinag-uusapan kung lalaki o babae. Tandaan ninyo yan. May mga kilala rin akong mga lalaki na mahina ang loob sa pagharap sa mga problema. Kaya hindi dyan pinag-uusapan kung lalaki ka o babae ka. Pagka mahina ang iyong emosyonal na kapasidad, dahil hindi ka marunong magtiwala sa Panginoon, ibabagsak ka ng mga hamon ng buhay. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Kaya matuto tayong mamahinga sa Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pedro, ni San Pedro, unang Pedro, kabanatang 5, talatang 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maaari tayo makaranas ng kapahingahan dahil sa paniniwalang ang Diyos pala nagmamalasakit sa atin. Pinagmamalasakit nga ng Diyos ang mga ibon na hindi nagtatrabaho pero binubuhay sila ng Diyos. Itao pa kaya? Ang mga sinasabi ko sa inyo mga kapatid ay personal kong karanasan sa buhay. Okay? Kaya ko ito nasasabi sa inyo na may Diyos talaga na nangangalaga sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ako napakaaga kong nawala ng magulang, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos ay patuloy na nangangalaga sa buhay ko, sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Ang gagawin lang natin, humingi sa Panginoon ng mga bagay na alam naman ng Diyos kapag ito ikabubuti natin, ibibigay talaga ng Diyos yan. Ang kailangan mo lang magtiwala na matapos mong ilagay sa pangangalaga ng Panginoon ang iyong mga inaalala, magtiwala ka. Kaya nga sabi ko, yearn on His promises. Manabi ka, nasain mo, gustuhin mo na maranasan ang mga pangako ng Panginoon. Sabihin ko po sa inyo, ang Diyos hindi sinungaling. Okay? Katulad ng sinasabi ng mga ibang mga ngaral na hindi aral ng Diyos ang tinuturo. Hindi ho sinungaling ang Diyos. Okay? Hindi sinungaling si Yahweh. Okay? Ang Diyos, pag may sinabi siyang pangako, pwede mo itong maranasan. Pwede natin itong maranasan. Sabi ko po sa inyo, personal ko po yan na karanasan. Kaya sana ngayong umaga ay pare-pareho tayong nakinabang ng aral ng Panginoon. How to deal life uncertainties. Number 1, place your trust in God. Number 2, rest. Number 3, ask. Number 4, yearn on His promises. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sapagkat may Diyos kaming pwedeng pagkatiwalaan ng aming buhay, lalo na ang buhay namin ay napakaraming mga bagay na hindi namin mapangahawakan. Salamat po sa paalala. Ito ang aming dalangin. Pagpalaan niyo ang lahat ng nakinig, nanood, at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalaan niyo pong biyaya sa pagkaaga. Pagpalaan niyo pong BBS DWLV 91.9 FM. Salamat po. Purihin ka Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, sa technical, si Sir Stephen Fabis. Susunod na po ang Kakampi Network News. Magandang umaga po sa inyong lahat.
BBS